Kamakailan po ay naging usap-usapan na ang isang nakakaantig at nakakabahalang balita. Isang 1.5 taong gulang na bata ang nasawi matapos matulog ng nakadapa, kung saan natuklasan sa postmortem report na ang cause of death ay aspiration pneumonia. Ayon po sa ina, kumain ng bata ng kanin at sabaw bandang alas 8 ng gabi at matapos ang kalahating oras, dumedi raw ito bago natulog bandang alas 9 ng gabi. Bandang alas 12 po ng hating gabi, nang mapansin ng nanay ang anak niyang natutulog habang nakadapa po ito na lupaypay na po at violet na kulay na po ang kanyang labi. Agad isinugod sa ospital ang bata at doon natuklasan na marami na raw pong liquid at pagkain ang nakuha sa baga ng bata. Kaya naman po sa ating Hello Doc ngayong umaga, mahalagang pag-usapan po natin kung ano ang aspiration pneumonia para maiwasan po natin itong mangyari. Makakasama po natin ngayong umaga ang pulmonologist na si Doc Ed Marvin Hilario. Good morning, Doc. Good morning. Welcome back. Morning. Thank you. Doc, bati ka muna sa mga kada natin. Hi, good morning everyone. Opo. Okay, Doc, ngayon ko lang narinig na nabigyan ng pangalan itong ganitong klaseng occurrence. Ano nga ba itong aspiration pneumonia? And who does it affect? Okay. Aspiration pneumonia is similar to any kind of pneumonia naman. Pero ang binibigyan lang natin ng pahalaga rito is paano niya nakuha itong pneumonia na ito. Sa ganitong pagkakataon kasi, yung normally pag kumakain po tayo, pag lumulunok tayo, no, nagsasara po yung vocal cords natin. Pag nagsara yung vocal cords natin, may iwasan pumasok yung pagkain dun sa daanan ng hangin. Kaya nga po, kadalasan sinasabi sa atin ng magulang natin na habang kumakain tayo, dapat hindi tayo nagsasalita. Kasi pag kumakain tayo, di ba, maaaring masamid ka, pumasok sa loob ng lungs. So pag itong pagkain na ito, pumasok siya sa loob ng lungs natin, yung lungs natin wala siyang acid, di katulad ng stomach, may acid, kayang tunawin yung pagkain. Pag pumasok siya doon sa loob ng lungs, hindi siya kayang matunaw. So ano mangyayari doon? Magde-develop siya ng pamamaga doon kasi foreign body siya. Correct. Magkakos siya ng pneumonia na tinatawag. Paano kapag nasasamid tayo, Doc? Anong nangyayari ba nun? Pumapasok, ayun yung, pag kumain tayo tapos pumasok doon sa lalamunan natin, pumasok doon sa loob ng daanan ng hangin, ang reflex po nagkikick in, umuubo po tayo. Kaya pag So sobrang... it's a good thing na nasasamid tayo. Diba? It's our body's way of rejecting the food that went into our airways. Correct. Right. Imbas na sa esophagus, tama ba, Doc? Dapat sa esophagus, pumapasok Napunta sa lungs, trachea. sa trachea. Yung pag-inom, Pag-inom, ganun din po. Kaya karaniwan, ang mga naapektuhan po nito... kasi usually, madaldal. pag-inom ng ano, di ba pag-inom ng tubig, kapag Hindi lang po. nasamid ka, inom agad ng tubig. Tas, Yes, pinapainom ng tubig para lumunok ng maayos, tapos ma-wash off, Yun. pumasok yung pagkain na nabara dito sa lalamunan natin. Nagiging pneumonia pala kapag Yes. yung food ay napupunta sa ating lungs. Correct. But, Hindi... okay, Doc, Opo, go kaya ahead. po walang pinipiling edad ito. Kaya pagka sobrang bata, kung hindi pa masyadong develop yung katawan nila, hindi pa develop yung lalamunan sa paglunok, may iba, swallowing problem, hindi pa masyadong nagsasalita yung mga bata, hindi pa masyadong makalunok na maayos. Dahilan nito para mas mabilis silang magkaroon ng aspiration pneumonia. Sa mga matatanda naman, yung mga na-stroke na pasyente o yung mga mahihina na yung paglunok, kadalasan po nagkaka-pneumonia din sila through aspiration din. pero dito po, sa report na ito, yung bata natulog ng nakadapa, so malaking factor po yun. May connection ba yung position of sleeping, Doc? I think the position of sleeping, not necessarily naman na bawal na nakadapa tayong matulog. Kaya lang, I think sa pagkakataon na to, yung nangyari dun sa bata is, sumuka, malamang yung bata, nung sumuka siya, since nakadapa siya, yung daanan niya mismo ng hangin, hindi niya na-clear up, na naipon doon, tapos na-stuck doon sa lalamunan niya, at nag-cause ng asphyxia, kaya nasawi yung bata. Ganun yung nangyari. So, kung naka-side view lang siya, nakatagilid lang siya, maaring okay pa kasi Kaya pa. ma-expel lang. Without blocking the correct. airways. Since bata siya, baka mahina pa siyang bumangon at Tumagilid. gumalaw, tumagilid. Oo. Maaring yun yung dahilan kung bakit nahirapan ka agad siya huminga. Okay. So, Doc, in this particular case, ano ba dapat? After we eat,
Okay, Ano ba how dapat do we gawin? prevent Yes. the food from going into our airways Okay. after eating? Ang gastric emptying time natin is around 1 to 2 hours. So ang ina-advise natin sa mga patient is pagkatapos natin kumain, especially sa gabi, huwag muna tayong hihiga kaagad. Huwag muna tayong matutulog kaagad. Kung kaya po natin, pagkatapos po natin kumain, nakaupo lang tayo o maglakad-lakad po tayo mga 1 oras bago po kayo matulog, bago humiga. Tapos, kung sa gabi po, ugaliin natin, mas konti na lang yung kainin natin kasi hindi natin kailangan masyado ng energy sa gabi. Kasi matutulog ka na rin lang eh. So, hindi na marami yung, huwag na tayo mag-buffet, yung mga maraming kainin, tas maraming uminom ng tubig. Yun po yung mga dapat iwasan. Aside from that, Doc, meron pa bang mga ibang sintomas itong aspiration pneumonia? Opo. Ang aspiration pneumonia, pag pumasok siya dun sa loob ng lungs natin at hindi ito right away nagbara, hindi talaga nahirapan humingi yung patient, nag-develop lang siya ng pneumonia. Similar lang yung manifestation niya to other pneumonia. Like, for example, uubuhin ng pasyente, lalagnatin ng pasyente, mahihirapan siya huminga. Depende kung gaano kadami yung pumasok dun sa loob ng baga. So, ganun yung nangyayari So, sa kanya. possible pala yun na pwedeng hindi mo namamalayan, meron na palang mga pumapasok doon sa baga na food. Pwede kung mahinang-mahina ang isang pasyente. Kung matanda na, for example, may dementia, na-stroke yung pasyente, hindi niya napapansin na pumapasok na dahan-dahan yung pagkain. O yung kahit yung laway, pumapasok na dun sa loob ng lungs. Pag bata naman, syempre yung mga bata, hindi sila masyado nakakapagsabi ng nararamdaman. So mga manifestation sa bata, mas mahina yung pangangatawan nila, irritable sila, nahihirapan sila huminga, tapos hindi sila masyado kumakain. Oh, parang nawawala ng gana. Yes. So, kailangan pala alamin natin yung mga yun. Tingnan natin po yung mga elderly tsaka yung mga bata. Kapag gano'n na yung nakikita nyong signal, magpa-check na po. No? So, Doc, is this the same reason why, yung mga bagong silang ay kinokaution from not sleeping on their tummies? Yes. Opo. Isa rin yun. Tsaka yung kung familiar po kayo sa parang pinapa-burp yung bata pagkatapos Oo. pakainin, pagkatapos padedehin, painumin ng gatas, pinoposition po na nakataas yung bata, pinapadighay. Para po hindi po punong-puno yung sa tiyan ng bata, hindi po puro hangin po at para hindi po mag-reflux o mag-aspirate yung bata pag natulog po later on. Oo. So, para sa mga mommies dyan, until what age or until forever? Siguro, when we're adults, we really have to keep to that rule na 1 hour before, after you eat, maglakad-lakad, Rest umupo-upo muna. Yes. And then, pero sa mga babies, mga mommies, naku, wag niyo po silang patulugin talaga sa kanilang mga tiyan. Tsaka po, babantayan natin yung mga bata. Pag pinapakain po natin sila, make sure po kasi may nakikita po o naririnig po kami na bibigyan na ng dede yung bata. Tapos, iiwanan na lang. Papatulugin na nakadede yung bata. So, Madaming ganun. mataas yung chance na mag-aspirate yung bata doon sa ganun. Oo. Kasi minsan, yun yung nakakapagpatulog sa kanila eh. Tama. Diba? Tapos ayaw mo nang istorbohin para i-burp. Kasi papatulugin mo na naman. Ang hirap nila patulugin, di ba? Para kang spy dyan minsan. Pag napatulog mo na talagang dahan-dahan yan. Para hindi na magising, pero para sa kaligtasan po nila yun talaga. So, paano po ito ginagamot, Doc? Is there medicine for this? Oh. Or Kung emergency situation na pagbiglang nasa med ang isang bata, gumagawa po tayo ng Heimlich maneuver. Kung medyo malaki na yung bata, Heimlich maneuver, nilalagay yung kamay dito, tapos inaangat yan para matanggal yung barado doon sa daanan ng hangin. Pag emergency. Kung bata naman, inilalapag natin yung bata dito sa tapos pinupukpok yung likod na nakadapa. Nakababa yung ulo niya dito, pinupukpok yung likod para matanggal yung barado dun sa daanan ng hangin. Pero kung sakali naman na hindi naman ito emergency at nag-develop lang ng pneumonia, na-admit ang isang pasyente o nasa bahay siya, kinakailangan po mag-antibiotic, mabigyan ng antibiotic, mabigyan ng suporta ng oxygen, tapos every time papakainin siya, iaangat talaga po para hindi na po maulit yung aspiration. from what age po yung pwedeng i-Heimlich maneuver? Kahit ano naman. Kahit Hanggang sa ano, matanda kahit ano. po, opo, hina-Heimlich po. Oo. Pag maliit po ang bata, yun po, pinadadapa natin, pinupukpok sa likod. Oo. Para matagtag po, matanggal po yung barado doon sa daanan ng hangin, sa airway. Kasi yun po yung emergency. Pag pumasok yung isang chunk ng pagkain doon sa daanan ng hangin at hindi kayang iubo, kailangan po tulungan natin, external po, na
pukpukin po yung likuran ng bata habang nakadapa siya, pukpukin po para matanggal, malabas po niya yung kinain na aspirate. Kung malaki-laki na yung bata po, pwede nating anuhin dito sa gitna. Yan. Mga what Tapos age iaangat can natin. they do that? I think mga Stand 6 to 7 years old, pwede na yan. Opo. Okay. Dito Yun. na tayo. So, okay, alamin natin ngayon kay Doc kung alin dito sa mga alam natin about aspiration pneumonia, ang fake or fact. Kaya ito po, Doc, ang una nating item ay ang ubo daw pagkatapos kumain ay aspiration pneumonia. Fake or fact? Fake po. Fake. Grabe naman yun. So, ang aspiration... Naubo lang Lahat yung pneumonia. Oo, hindi. Ang aspiration pneumonia is during the time, kunyari, nag-aspirate po tayo, kumakain tayo at doon tayo inuubo, doon maaari pumasok sa loob ng lungs natin. Okay. Pero kung naubo ka lang after mo kumain, not necessarily naman po na pneumonia ka agad siya. Pero there's a test Habang to kumakain, find pwede. out, Doc. Through an x-ray, Oo. physical examination ng doctor. What does that look like, Doc? Parang Just a regular pneumonia. hindi, yung Similar din ubo po. na incessant, walang tuloy-tuloy ba to? Nalalaman po namin pagka aspiration, kunyari pinakain namin yung mga pasyente. Ginagawa namin to sa mga stroke patients. Tatry namin pakainin yung patient. Kung meron pa siyang gag reflex, uubo ka agad yung pasyente pag nasa mid siya. So alam namin kaagad na after mo mismo pakainin, umuubo na yung pasyente, hindi mo na siya pwedeng pakainin nun kasi nai-stuck lang dito sa throat nila. Parang hindi nila kaya talagang lumunok. Lumunok. May Opo. something na doon sa airway. So that's something Arcades can do para malaman nila kung ito ba'y simpleng ubo lamang na nasamid or meron na Opo. talagang pumasok sa airways at lungs. Opo. Pero kung mga after 1 hour, 2 hours, inuubo ka after mo kumain, parang unlikely na po na secondary to the aspiration na kumain ka, nasamid ka. Kasi right away po yun. Ang reflex po natin, yung gag reflex natin, mabilis eh. Oo. Pagka naramdaman lang na may nakasabit lang dito, uubo ka kaagad. Isusuka mo, iuubo mo ng malakas para ma-expel niyo po yung pagkain na yun. Yun yung body natin. Next, Doc, ito naman. Kung may pneumonia ka na dati, mas mataas ang chance na ma-aspirate ka ulit. Okay, ang sagot ko dyan is Both. Okay. Opo. Ang reason kung bakit siya fake, ibig sabihin po kasi hindi po kaagad na ibig sabihin may pneumonia ka before, automatic magkaka-aspiration pneumonia ka agad. Kaya rin siya fact kasi nga, depende kung ano yung dahilan kung bakit ka nagka-pneumonia dati. Kung ang dahilan kung bakit nagka-pneumonia ka dati is dahil nagkaroon ka ng episode ng aspiration. Again, balik tayo dun sa stroke patients. Sa mga stroke patients, kung hirap silang lumunok, for example, pinakain natin sila at nag-develop sila ng aspiration pneumonia, there is a time as well na pag pinakain mo ulit siya, mas mangyayari ulit, mag-aspirate siya ulit. Kaya kadalasan po, pag nakikita nyo, pag stroke patient, hirap kumain, pinalalagyan namin sila ng nasogastric tube, yung NGT po, dumadaan sa ilong, binabypass yung lalamunan, diretso sa tiyan. O kaya, gumagawa kami ng PEG po, nilalagyan na namin ng gastrostomy tube dito, dito na diretso pinapakain, binabypass na natin yung lalamunan para hindi na siya lulunok. Diretso na sa tiyan yung pagkain kaagad ng pasyente. Sakit nun. Kumbaga sa kalsada, ginawa mo na siya ng highway, ng bypass road. Diretso ka kaagad doon. Hindi ka na dumando sa traffic. Pero liquid na food yan, Doc. Liquid na food, Oo, pwede yung kasi- osterize po na Meron akong bine-blend. friend na ganun before, Blender rice po. Doc. Wala siyang esophagus. So lahat ng pagkain niya bine-blender. Opo. Hindi masaya. Oo. Tsaka, Doc, di ba pag once nagka-pneumonia ka na, does that mean that your lungs are already weak? Weak. Correct. Every time nagkakasakit tayo sa baga, humihina yung lungs natin. Yung capacity ng lungs natin, pahina siya ng pahina. So every attack, may pneumonia ka. Kaya yung mga bata na madalas mag-pneumonia ng bata pa lang, pagdating nila ng adulthood, mas mahina Medyo yung mahina. baga nila compared sa regular na hindi sakitin. Hindi ba pwedeng i-gym yan or i-weights, Kaya Doc? nga, para Nakakabago po kaya. ang exercise. Okay. So if madalas po tayong mag-ehersisyo, napapractice po yung lungs natin, nakakapag-inhale, exhale tayo, yung cardiac natin, napapractice din natin, na babago po, na modify po yung kaya katawan naman natin. pala. Let's Kaya do po. that, May mga pag-asa kada. pa. Oo. Yes. Lalo na kung nagkatama na yan before, di ba? Yes. Next, mas ligtas magpakain habang nakahiga ang pasyente para hindi sila mapagod. Ha?
Ako po, Outright. Ako na sagot. big fake. Big fake. Ano to? Opo. Ugaliin po natin, pagkakain po tayo, dapat nakaupo. Nakaupo po tayo, nakaangat ang ulo. So, wag pong papakainin ng bata Nakahiga. na nakahiga. So, kahit po sa adult po, Brooklyn, listen. yung mga meron po mga adult na talagang hindi na tumatayo, Yes. hindi na bumabangon sa kama, nakahiga na lang sila kumakain. Kung gano'n, dapat inaangat natin yung sa likuran Yung nila head para nila. nakaangat yung ulo, dahan-dahan papakainin po. Para hindi po masamid. Kasi di ba yung mga iba nating mga kadang may sakit, di ba? Yun na nga. Kahit yung mga bata. Minsan mga bata nga di ba? Kasi nanonood yan sa gadget nila, tapos mamaya kumakain yan. Actually, hindi naman pagod to katamaran minsan. Tama, wag pong ganyan. Nako. Guilty as charged. Sorry. Naalala ko, nagaganon din pala minsan. So, no. Wag, Hindi na po don't yung do pwede. it. Please. Meron ka pa bang dagdag advice para sa mga kada Tama, natin Doc. about this one, Doc? Aspiration pneumonia? Opo, ingat lang po sa pagkain. So, dahan-dahan po. Kung madalas po kayong masamid, dahan-dahan po sa pagkain, lalo na sa mga matatanda po. Sa mga bata naman, pag pinapakain natin yung mga bata po, ugaliin po natin na bantayan sila maigi habang kumakain sila para hindi sila ganun na masamid po at mahirapan huminga. Oo. So talagang don't talk while your mouth is Is full. full. Tama si Mami. 'Di ba? Bukod sa hindi magandang makita 'yan, baka mapunta sa wrong place yung pagkain ninyo. 'Di ba? At saka yun nga yung sinabi ni Doc, after eating, wag po munang dumiretso sa higaan. Maglakad-lakad muna, For an chika-chika hour. first. At Doc, Opo. parang po yung mga kada natin gusto pa magpa-consult sa inyo, saan po ba kayo pwedeng makontak? Yes. For consultation, log lang sa drmarvinhilario.com for appointment. Meron din po ako mga Facebook po, like Ed Marvin Hilario. Search nyo lang po sa Facebook. Yun lang po. Thank you, Doc. Maraming Thank salamat, you. Doc, Thank you. for all your explanations sa pag-share mo sa amin tungkol sa usaping ito. At mga kada, ang aspiration pneumonia po ay hindi laging nakikita. Tahimik itong gumagapang, isang panganib na nagsisimula sa simpleng pag-ubo at maling posisyon. Pero sa tamang kaalaman, sa maagang aksyon at sa simpleng pagbabantay, maaaring mailigtas po ang isang buhay. Let's get together